Hello class, good day. So, this will be your third plate sa CAD 2, which is all about fuselage. Okay? So, nakakita ko guys ng reference model natin na naka 3D. Wherein, ang naging challenge dito guys ay yun nga, hindi pa din present yung mga measurement. And then, ang ginagawa ko dito sa video na to ay nagke-create ako ng mga reference line, reference curve para magamit natin as reference measurement. Kasi, kailangan natin yung mga measurement na yon para mas makagalaw tayo dito sa on-shape na to or dun sa ating software. Hindi pwedeng hindi tayo makikreate ng gantong measurement. If ever naman na present na yung measurement, wala na tayong kailangang gawin ganito. Magkakad na lang tayo kasi nandun na yung measurement eh. Okay? So, yan. Makikita nyo, sobrang daming lines na naman. Sobrang daming curve. Pero, ang ibibigay ko naman sa inyo guys na file, or kasama pa din naman to sa file, pero I suggest natin, mas tingnan nyo yung ibibigay kong file kaysa dito. Dahil ito is sobrang nakakalito. Nakakalito siya, lalo na pag sa inyo dahil hindi nyo alam kung saan ko kinuha yung mga lines na yon, paano ba nagkaroon ng lines or curve dito sa part na to. Dito ay nagki-create lang ako ng curve para i-trace yung figure natin. So, ang question dyan ay bakit ba walang measurement or hindi natin pwedeng i-convert entities or i-use yung ating drawing? Kasi guys, yan po ay naka STL file na. So, STL is a format na ginagamit kapag nagti-3D print. So, maliit lang yung model na yan, guys. In-scale ko lang siya para medyo maging ganyang kalaki para mas madaling kuhanan ng measurement. So, if ever na kayo may makikita model na naka SolidWorks ay kapag-convert entities kayo, magagamit nyo yung file, yung measurement ng model para makapag-create ng sarili nyong drawing. So, if ever talaga na puro STL yung nakikita nyo, so wala tayong choice kundi mag-create tayo ng sarili nating measurement. Na ang magiging reference pa din natin is yung naka-STL file natin or yung STL model na nakita nyo. Yan. So, proceed tayo dun sa simula ng pagkakad ko para maintindihan nyo ng maayos paano ba ito gagawin. Ayan, so ito guys yung natapos kong model after na create ako ng mga measurement or reference measurement galing dun sa ating reference model. Okay, so paano ba yan nabuo? Okay, so first things first guys, ang ginamit kong method dito is extrude function. Okay, so pag sinabi extrude function is, diba, in-extrude lang natin siya. Either siya ay extrude boss or extrude cut. So, katulad dun sa SolidWorks. So, dito naman i-extrude lang siya. So, dito guys is to make this story short muna kasi gusto ko muna maiparating sa inyo yung method na ginamit ko. So, punta tayo dito kay sketch 1. Okay, so ito yung method or hindi pala. Ito yung drawing ko sa naka-view sa right plane. Pero siya ay naka-plane 1 dahil si plane 1 ay naka-reference kay right plane. Okay? So, ito yung first drawing ko. Sunod is, ito naman yung second drawing ko na nasa top plane. So, si top plane, excuse me. So, ito yung naging reference ko na drawing. Okay? Sunod is, na-create ako ng sketch number 3. So, si sketch number 3 is just a measurement. Yan. Measurement lang to guys kung gaano ba katataas. So, huwag muna natin pasinin yan. So, punta tayo kay extrude 1. So, sa extrude 1 guys, ang ginawa ko, si top plane yon, yung drawing ko sa taas, in-extrude ko ng 17.8 mm. Sunod is, in-extrude ko naman yung drawing ko na nandoon sa right plane or nasa plane 1. So, ganyan na naging tsura guys. So, instant meron ka na agad na model. Ulit. So, after ng extrusion
is nakapag-create ka na ng sarili mong model based doon sa reference na model. Okay? So, yan. Kung makikita nyo sa fillet, teka, nasa na ba ako? Sketch 1, extrude. So, itong fillet na to ay, after nun, ay finilay ko lang to para maging mukhang glass siya. Okay? And then, sa fillet 2 naman, is, yan, ito naman, itong part na to, yung pinaka-hood. So, ito naman guys, itong file na to, so, pag binigay ko sa inyo, yung titingnan nyo is yung extrude function, yung method 1. Yan. So, yun yung step by step. Okay? So, ano naman yung method 2 na ginamit ko? Ito yung loaf function. Ito yung na-discuss ko sa O1 nung Monday. Yan. So, makikialam nila kung paano to, or na-explain ko sa kanila kung paano ko to nagawa. So, yung mga measurement guys, so ito pa din yung ating drawing 1, And then, ang ginawa ko dito is nag-create ako ng mga planes. Yan. So, sobrang dami niyang plane. Yan, ang iba may error na. Yan. So, ang plane na ito hanggang 11. And then, may additional plane pa yan sa baba. Yan. So, same siya ng process dun sa wing. After no mag-create ko ng madaming drawing, kada plane is niloaf function ko siya. Okay? And, para sa akin ay, nakapag-create naman ako ng drawing, pero it takes 3 hours bago ako nakapag-create ng gantong drawing. Sobrang tagal. And, kung ito ibibigay ko sa inyo, sa tingin ko, ganun din katagal or mas matagal pa yung magiging duration. So, kasi yung drawing dito, hindi siya, or yung plane dito, hindi siya basta-basta mo makukuha dun sa model. As in, iti-trace mo talaga siya part by part. Mula dun sa pinaka-nose niya hanggang dito sa may elevator part. Okay, so right after natin ma-loaf yung ating mga drawing, kada plane, makikita natin na merong mga unnecessary faces na available dun sa ating model, which is ito, katulad nito, itong part na to. Yan, yung face na yan dapat ay flat surface yan, pero nagkaroon siya ng curve. So, ang loaf function sa Onshape ay unsteady kumpara sa SolidWorks. Punta naman tayo dun sa isa, sa method 1. So, after ng extrude number 2 is yan, ito na agad. So, makikita nyo, ito ay wala naman na unnecessary na faces dahil lahat naman is mayroong corresponding or nakakorespond dun sa ating drawing. So, dito, flat surface siya, flat surface din to, yung taas. And then, same din dun sa kabila. Yan. So, after na makapag-create ako ng mga fillet, or ma-fillet ko lahat ng mga gusto kong i-fillet dyan sa part na yan, nag-create ako ng sketch number 4. So, ito yung sketch number 4 guys is, yan. So, ito nga pala itsura bago ko extrude. So, ito yung may after ng fillet. So, dito guys, sa part na to, is nag-create lang ako ng drawing. Based din doon sa ating reference model. So, yung mga measurement niyan ay, sa tingin ko, mabubuksan nyo naman to and makakapag-create kayo ng measurement based dito. Okay? So, after nun guys, in-extrude ko siya. So, in-extrude ko siya. Magiging ganyan na itsura niya. Yan. And then, nag-fillet ako dito sa bandang. Yan, dito. Sa part na to. Okay? And then, after that, is sketch ulit. Dito naman sa part na to. Para naman dun sa pinaka-nose niya. Dun sa pinaka-holder ng propeller. So, ito. So, hindi ko pa isinama dito yung propeller. So, siguro, next part yun ng ating plate number 3. So, either 3.1 or 3.2. Tingnan na lang natin. Basta mahalaga muna is matutunan nyo to. Okay? So, after that is sketch number 6. So, ito na yun. And then, dito, nag-create ulit ako ng plane. And then, yan. So, dito guys, yung plane 3 kanina, yun yung naka-reference sa gitna ng ating fuselage. Ang purpose nun guys is mag-create tayo ng drawing yan. Yung naka-highlight. And then, i-extrude natin yan
para mabutas yung pinaka inner part ng ating fuselage. And then dito is gumagawa na ako or binubutasan ko na tong part na to. So yan, makikita nyo saan ko ba kinuha yung measurement na yan. So makapapansin nyo guys, visible naman yung mga drawings natin, like yung sa window, yan, visible yan, and then yan na lang ang naging reference ko. Tapos ang goal ko lang dyan guys, kaya ganito ang shape yan, kahit hindi exact yung shape niyan pag kayo na gumagawa, as long as matanggal nyo tong part na to, okay lang yon. So, bakit nyo po ba sir tatanggalin yan? Kasi ang gusto ko mangyari is magkaroon ako ng access sa loob. And then, after that, pwede ko naman yan ibalik, pero ibang part na. So, sa assembly window ko na siya gagawin. Ibang part na siya. Yan. So, after na ma-extrude ko yan, in-extrude ko yung pinaka-door niya, and then, nag-create ako ng drawing dito, and then, dito, sa dulo. So, itong mga part na to guys, is puro lang siya, fillet function. So please paki-follow nitong mga procedure dito. Ito na may step by step, and then sana mag-come up kayo dito sa part na to. So hindi ko nahahabaan yung video, hindi ko na masyadong i-detail yung explanation ko. Gusto ko kayo yung maka-explore nito dahil present na naman siya dito guys sa mga step by step na ginawa ko dito. So good luck sa inyong plate number 3. And I hope na maganda yung output nyo ulit this plate number 3. Okay, so thank you and bye bye.